Para sa usapang pangkalusugan, narito na ang ating Doc to the Rescue. Doc to the Rescue. Hello, mabuhay, and konnichiwa to all of you out there. First of all, I'd like to say good evening to all the growing fans and listeners of 98.3 Smile Radio. And I always hope and fervently pray that everybody's having a nice time at home, playing with the kids, and reveling quality moments among the members of the family. That's right, guys. Today is the 18th day of November, and our Philippine Standard Time is 6:07 p.m. in the fantabulous city of Balanga. This is it, folks. Once again, we are given the opportunity to be together again, and I am very happy and evenly gratified and ecstatic, not only because of the fact that we are together, but because our pandemic topic for tonight is on how to deal with rabies infection. Tama po yan, guys, mga katropa. Marami po tayong mga kaibigan, kapamilya at mahal sa buhay na tinatamaan po ng sakit na rabies. Ano po? And more often than not, ay nanineglect po natin ang mga ganitong klaseng situation. At malalaman na lang po natin sa bandang huli na ito po ay huli na. No? So, on this 1-hour program, I'll be giving you some valuable information that you can practically apply in your daily living. And of course, later in the program, we will have the pandemic rescue story for tonight na pinamagatan po nating hindi magmamaliw ang pagmamahal ko sa inyo. No? This is a story of a 70-year-old man who is suspiciously having a mental health problem and apparently having a family feud with his children. Ano? So makinig po tayo for tonight at marami po tayong matututunan. But of course, we cannot go on until we have recited our pandemic code for tonight. Ano? Courtesy, of course, by Dr. Yamat, and it says, you have to let people go. Ano? Everyone who's in your life are meant to be in your journey. But not all of them are meant to stay till the end. Ano? Tama po ito, mga guys, mga katropa. No? Sa ating pong pamumuhay at sa ating paglalakbay, marami po tayong mga makakasama sa ating buhay na hindi po mananatili. Ano? Sila po ay makakasama lang po natin sa unang bahagi ng ating pamumuhay, especially kung wala po tayong mga problema. No? Pag dumating na po ang mga pagsubok, ay doon na po nating nakikita kung sino po ang tunay na nagmamahal po sa inyo. No? Sila po ay unting-unting nawawala at ito po ay napakalungkot. Ano? But we cannot, hindi po natin ito magagawa ng paraan. No? This is a reality in life. Some bad things really do happen in life, and we just have to accept it. Ano? Kailangan lang po nating tatagan. Ano? Kukunti lang po talaga ang mga tao na mananatili po sa ating buhay na makakasama po natin sa ating paglalakbay. Ano po? Sabi nga po ng awitin, kung kailangan mo ako sa oras ng iyong pag-iisa at kung ikaw ay naninindim, ano, asahan mong ako ay darating sa sandaling kailangan mo ako. Ano? Guys, mga katropa, ito po ang awitin ng buhay na talaga naman po na-experience ng bawat isa sa atin. Ano? So we just have to be strong at tanggapin po natin na nothing lasts forever. Some good things never last, ika nga nila. No? So kailangan po nating harapin ang bukas nang meron po tayong lakas ng loob upang lalo po natin mapagtagumpayan ang ating buhay. Especially kung kasama po natin ang Panginoon, wala pong makakagalaw po sa atin. Ano? We will make it through, sabi nga po nila, no? Even with the rain. Kahit po tayo ay may mga pagsubok at mga bagyong dumarating sa ating buhay, we just have to hang on. No? Humawak po tayo sa Panginoon at ito po ang ating magiging sandata upang tayo po ay magtagumpay. Ano? And again, if I may be given the chance to continue, we will now do the usual roundup of giving courtesy to all those fantastic people who are making this show possible. Ano? First in the line, of course, to our very intelligent and ever-charming Mayor Francis Garcia, Dr. Mark Banson of the City Health Office, ang ating pong Human Resource Head na walang iba kundi si Ma'am Cristina Apostol, our very beautiful, very talented and witty na department head. Kasama po ang lahat po ng bumubuo ng HR department ng City Government of Balanga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ano po? And of course, sa lahat po ng mga kasama ko, sa CDRMO, headed of course by Engineer Dennis Mariano, at ang ating po mga magigiting na mga katropa sa Emergency Medical Operations. Sila po ang dahilan kung ba't po ako naandito
dahil gusto ko po talagang ipagpatuloy ang medical operations na ginagawa po natin. Ano? Sila po yung mga tao na maaasahan natin. They are the people that we call. Ano po? Whenever we have emergency situations at home, at sila po ang dumadamay po sa atin. Ano? But by the way, I would like to say good evening and thank you to Sir June Velasco for dropping me off to the station. Pare, maraming salamat sa iyo. And of course, to DJ Ethan. Thank you for staying here tonight, DJ Ethan. And of course, to the owner of the station, Sir Hiner, for making all these things possible. You know? Sir Hiner is an instrument so that other people like me may be able to extend a helping hand to our community. Okay, guys, ano po? Since we have already given our those important names, ano po? Kailangan naman po nating batiin ang ating pong mga kasama sa ating masugid na nakikinig, especially to to Miss Renea Iray. Good evening sa iyo, Ma'am Nika, and of course to Ma'am Karen Sabaliege, ang ating pong bank manager ng Security Bank, and of course to her mother, Ma'am Mila Pangilinan. Magandang gabi po sa inyong lahat, at sana po ay nagdidiwang po kayo ng isang mapayapang gabi kasama po ang inyong pamilya. And of course to Tatay Conrado Kalalang of Malolo City, Bulacan. Magandang gabi po sa inyo, Tatay. Ano po? And again, I'd like to say good evening to all the wonderful staff of Bataan Doctors Hospital, to the emergency room department, headed of course by Dr. Bong Serrano, ang ating pong napakakisig na residente po ng ating ospital. Ano? And of course, same greetings to all the staff of the Bataan Doctors Operating Room and Nursery Department, headed of course by Ma'am Wency Medina, Ma'am Roma Hernandez, Ma'am Aiko Santos, Ma'am Joanna Alfonso, and Ma'am Noriel Enriquez. Magandang gabi po sa inyo. Likewise, I'd like to say good evening to Dr. Rosario Baluyot, ang ating pong maaasahan na anesthesiologist dito po sa City of Balanga. Together with her, of course, is Dr. Marian Yumena, ang napakahusay din po nating anesthesiologist ng Bataan Doctors Hospital. And of course, to Dr. Maria Luisa Lapas, ang ating pong napakahusay na obstetrician dito rin po sa Balanga, Bataan. And of course, to Dr. Jocelyn Ko, good evening po sa inyo, ang napakagaling po nating obstetrician na talaga naman pong marami pong natutulungan. Together with her, of course, to Dr. Nelson Navarro, our ever-dependable na anesthesiologist. And of course, sa ating pong pinagpipitaganan at talaga naman pong hinahanap ng karamihan na walang iba kundi si Dr. Teresa Pagumpatun, ang ating pong pediatrician. Ano po? And of course, I'd like to say good evening to Dr. Ramil Pizarro, ang ating pong napakahusay na surgeon sa Bataan Doctors Hospital. And of course, to Dr. Ariel Ilaya, ang ating pong internist who just celebrated his birthday on this month. Ano? If I am not mistaken, magandang gabi po sa inyo, Dr. Ariel. And of course, to Dr. Domingo Sampang, ang ating din pong kasama pong surgeon. Of course, I'd like to say good evening to all the staff of the Bataan Women's Hospital, headed of course by Dr. Ervil Nuque Flores, and of course to Dr. Mito Pagumpatun, ang ating pong napakahusay at napakarami pong pinagagaling at na natutulungan na cardiologist. Ano po? Magandang gabi po sa inyo, Dr. Mito. No? And of course, we cannot forget our friends in Dinalupin Hospital, Jose Payumo, headed of course by Dr. Jenna Abara, and of course sa ating pong dialysis center, headed by Dr. Melinda Layog, and our OPD chief, Dr. Joseph Yamat. Magandang gabi po sa inyo, Dr. Yamat, and all the staff of the ER department, especially to Sir Ron Samaniego, ang aking pong napakakisig na kumpare, at ang aking pong napakaganda namang kumare na si Ma'am Eliza Samaniego. I hope you're having a nice time at home, at sana po ay hindi naman po maging ganun ka-problema o toxic po ang pag-duty natin dyan sa hospital. No? And likewise, I would like to say good evening to all the staff of Bataan Peninsula State University, headed of course by Dr. Gregorio Rodis sa Balanga Campus, headed of course by Dr. Jaime Forbes, ang ating pong mga world-class na mga dentist na walang iba kundi si Dr. Rimberto Del Rosario, and of course to Dr. Mark Christian Gakutan, and to all our beautiful nurses in the Balanga Campus, headed of course by Ma'am Rosalie Turla, Ma'am Josephine Garcia, and of course to Ma'am Sheila Mayoralgo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ano?
And of course, since we have already mentioned those important names, we will now go to our usual program. Well, this is your Dr. Daddy D greeting you wherever you are, whether you're at work, at home, or still on the road. I will make sure that you have the best listening pleasure of your life. So you just have to sit back, relax, and enjoy the 1 hour program as we listen to some background music, ano po, music that has been part of our lives and memories that will always linger in our hearts. But more important than that, guys, mga katropa, I'm going to answer some of your medical problems at home, and I'm sure you do have. No? All you just have to do is send your questions in my email addresses at drcesarchu@gmail.com or docses11@yahoo.com. Ano po? And I'm sure na kayo po ay aking pong matutulungan. But before we go to our pandemic topic for tonight, I would just like to say good evening sa ating po mga avid listeners and viewers. Of course, to Ma'am Nika Iray. Hello, Doc. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Nika. And of course, to Dr. Joseph Yamat. Dr. Joseph Yamat, magandang gabi po sa iyo. No? Especially sa lahat po ng mga pandemic quotes that you've been sending to me. At nakikita ko po magandang gabi sa iyo, Dr. Joseph Yaman. Of course, to Sir Gerard Danan, good evening, Doc, from Dinalapihan Medics. Magandang gabi sa iyo, Sir Gerard. Ano po? Of course, to Sir Billy Ray Marcelo, pa-shoutout naman po, Doc. Of course, how can I ever forget, ano po, ang ating pong mga kasama sa main campus, headed of course by Sir Billy Marcelo, ang ating pong napakahusay na nurse. Kasama po natin dyan sila Ma'am Remy and Ma'am Joy and Ma'am Bebot. Magandang gabi po sa inyo. Ano? Of course, I'd like to say good evening to Sir Marlon Gadaingan. Hi, Idol. Pa-shoutout naman ako dito sa Calamba, Laguna. Thank you, Idol. Magandang gabi sa iyo, Sir Marlon. At sana ay kayo ay nagkakaroon ng napakasaya at napakaginhawang hapunan. Again, I would like to say good evening to Sir Emer Mangubat. Siya po ang ating kasamahan po sa rescue operation. Magandang gabi sa iyo, Sir Emer. And of course, to Ma'am Janela Pagyo. Hi, Doc. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Janela. And of course, to Ma'am Emily Domingo Bravo. Hello, Doc. Ingat tayo. Ang aking pong napakaganda at napakabait na kaklasmate ng high school. Mare, magandang gabi po sa iyo. Now, we will proceed with our main discussion po. Ano po ba yung tinatawag po natin rabies infection po? At ba't po ba natin ito pinili na topic natin for tonight? Ano po? Napakarami po kasi nagiging problema po sa tinatawag nating rabies. Hindi po kasi minsan buo ang ating information na nakukuha. Marami po tayong mga tinatawag ng mga misbelief na ginagawa po natin until now. Ano po? Yung iba po, pag nakagat po sila ng aso, ay sila po ay pupunta po sa, kung sa salita po ay, I don't know if you're familiar with this, yung tao po na nagtatawak. I don't know kung alam niyo po, yung meron daw po silang parang party po ng sungay ng kambing and then dinidikit po dun sa sugat at sisip-sipin daw po nito yung tinatawag nilang yung rabies rabies po. Wag po ganun. Ito po ay maling paniniwala at kung mahal po natin ang ating mga mahal sa buhay ay wag po natin gawin po ito. Doon po tayo pumunta sa sigurado po at napatunayan na ng siyensya. Okay, one information that I would like to share with you about dog bite is this. Po? A dog bite is a bite upon a person or other animal by a dog. More than one successive bite is often called a dog attack. Although dog attacks can include known downs and scratches. Po? Ang aso raw po kasi ay pwede pong umatake kahit ito po ay hindi natin sila pinoprovoke. Po? At kung ito po ay mangyayari, magkakaroon po tayong tinatawag na kagat na po ng aso. Ano po ba yung mga dapat nating gawin? Ito po yung napaka-importante. Ano po yung dapat gawin kung tayo ay nakagat ng aso? Okay, although you can provide first aid for a dog bite at home, it is very important to see a doctor. Especially if an unfamiliar dog bit you, the bite is deep, you cannot stop the bleeding, or there are any signs of infection, redness, swelling, or warmth, or pus. Po? Pag kayo po ay nakagat ng aso, ang pinakauna po nating dapat gawin ay dalhin nyo po ang parte po na nakagat at padaanan po ito sa running water. Po? Hayaan nyo pong madaluyan po ito ng malinis na tubig sa pamamagitan po nito. Lahat po nung tinatawag nating saliva ng aso ay ma-wash po, ma-wash off. Po? Ito ay napakamabisang paraan upang
malinis po ang sugat po ng aso. No? Ano po yung next step that we can do? Ang kailangan na po natin nito ay dalhin na po sa doktor. Kung meron pong tinatawag po nating active bleeding o malakas na pagdurugo, patapos po na ito ay nahugasan, pwede nyo po gawin yung tinatawag po natin gentle pressing. Ano po? Sa pamagitan po nito ay mapipigilan po yung patuloy na pagdurugo. Ano? Okay, the most common symptom daw po, ang tinatawag natin of infection from animal bites are redness, pain, swelling, and inflammation at the site of the bite. You should seek immediate medical treatment if any of the symptoms continue for more than 24 hours. Ano po? Yun nga daw po yung sinasabi nila na pag po tayo ay nakagat ng aso, marami po kasi ang nangyayari na hindi daw po kasi nasugat naman. Ano? Nagkaroon lang daw po ng konting scratch. At ang gagawin daw po nila nito ay hahayaan na lamang. Mali po ito mga guys, mga katropa na po. Pag ang aso po ay nagkaroon po sa atin ng kahit po tinatawag po natin ng very minor scratch, ano po, hindi nyo po kailangan na gamutin po ito. Ano? Kailangan nyo po dalhin po ito sa isang doktor and let them decide for you. Kung kayo po ay taga dito sa Balanga, napakadali naman po to evaluate that for you. Pwede po tayong pumunta sa RH1 kung kayo po ay taga San Jose at nandyan po si Dr. Ezra Rostrata at siya po ang magdi-decide po sa inyo kung saan po kayo i-refer na facility upang kayo po ay balunasan. Ano po? Ito po yung pinakatamang paraan. Kung kayo po ay naninirahan somewhere in Puerto Ribas, nandyan po si Dr. Kathleen Verdadero and she can advise you, ano po, kung saan pong facility kayo dapat i-coordinate. Ano? They're the people who will coordinate you kung saan po kayo dapat pumunta. Ano? And by the way, I'd like to announce na po ang Bataan General Hospital this week, according to Dr. Estrada, will be opening already. Ano po? Para po sa mga dog bites po natin at ganun po ang magiging proseso natin. Meron po tayong tinatawag na referral system. Ano po? Kayo ay pupunta po sa RHU and then the RHU will coordinate kung saan po kayo dapat dalhin. Ano? You don't go straight to Bataan General Hospital. Ano? And if you're living somewhere in Kupang, nandyan po si Dr. Ben Bautista, ang ating pong most senior RHP, and also he will decide kung saan po kayo dadalhin na facility. Ano? Napaka-important po nito. No? Having this kind of information is very important. Ano po? And again, by the way, I'd like to say good evening po to Sir Ronnie Matias. Pa-shoutout naman po, Daddy Doc. Oh, Sir Ronnie, magandang gabi sa iyo. No? And of course, sa lahat po ng mga kaibigan mo. No? And again, another information that I would like to share with you is this. Ano po? Bakit po ba pag nalaman po natin na ang ating aso daw po ay na-injection na po ng anti-rabies, ano po, ay ayaw na po nila magpabakuna. Tama po ba ito? No? Ang sagot po niyan ay mali. Ano po? Although, sa libro po niyan ay maaari na po kayong hindi magpagamot, pero sa totoo po, dapat pa rin po kayong pumunta ng ospital at dapat pa rin po kayong ma-injection na ng anti-rabies. Ano po? Dahil ang mortality po, ang ibig sabihin po ng mortality, ang mga tao po na nasasawi sa rabies ay 100%. Once it gets into your nervous system at ito po ay umakyat sa ating utak at kayo po ay nagpakita ng mga simptomas na natatakot po kayo sa tubig o tinatawag po nating hydrophobia, kayo po ay natatakot sa hangin at kayo po ay nagkakaroon ng mga hallucinations, iyan po ay katapusan na. Ano po? Wala na pong nakalilibre po dyan. Kaya napakadelikado po ng sakit na rabies. Ano po? So, kailangan po talaga tayo ay mabakunahan once po na kayo ay nakagat. Later on the program, I will give you kung paano po ba ang tinatawag po nating schedule. Ano po? At kung kayo po ba ay na-injection na, kailangan pa po ba kayong injection na uli? Kung kayo po ay nakagat? Okay, later on I will discuss it to you. Ano po? Again, another question po, a very common question. Do you need to get a tetanus shot after a dog bite? In most cases, doctor will recommend a tetanus shot after a dog bite if you haven't had tetanus shot within the past 5 years. So, to po to, no? Any wound na kung kayo po ay nagkaroon, kailangan po ng tinatawag nating tetanus injection na po. Meron po tayong tinatawag na active immunization kung saan po ang katawan po natin ay gumagawa po ng tinatawag nating depensa sa tetano. Ano po? Meron din pong ini-inject na isa, yung tinatawag po nating passive immunization, kung saan yung pangontra na po mismo sa tetano ang i-inject sa inyo. Usually po yan, mapapansin nyo,
Mga guys, mga katropa, pagpunta po natin sa hospital, ay i-check muna po natin kung kayo ay may allergy. At pagkatapos po ng hypersensitivity test, if you are negative, doon pa lang po i-inject sa inyong baraso yung tinatawag po nating active immunization. Ano po? At yung isa naman po ay hindi na kailangang i-test, yung toxoid. Ito po ay ibibigay na po sa atin sa kabila po ng ating baraso. No? So this is the usual po na format or treatment procedure na sinusunod po sa hospital. Ano? And again, kailan daw po ba ito ay nananatili at kailangan po na kayo ay hindi na injectionan after tetanus toxoid? Usually po, if you had been given the shot for 5 years po, ang tinatawag po nating length po ng immunity na makukuha po natin sa injection ng tetano. No? After 5 years pa po kayo mabibigyan ng tinatawag nating anti-tetanus serum. Ano po? Yung tetanus toxoid po, ang isang injection po ay ibibigay pa rin sa inyo once kayo po ay masugatan o kung kayo po ay makagat na naman aso after 3 months. Ano po? Ito po yung tinatawag ng validity. So you can be given again with a dose of toxoid after 3 months. Ano? Guys, mga katropa, maganda po na ito po ay maunawaan natin. Ano? Dahil ito po ay magsasalba ng ating buhay at magsasalba po ng buhay ng ating mga mahal. Ano po? Again, I'd like to say good evening to Sir Mikoy de Guzman. Sir Mikoy, siya po yung kasama natin sa rescue operation. Magandang gabi sa iyo, Sir Mikoy. And of course, to Ma'am She Arellano Cruz, keep safe, dog, at keep safe din sa iyo, Mare. Ano? I hope you're having a nice time at home. Ano po? Again, another information po and very common question po na nakikita po natin. Even if the dog bite is harmless to look at, it can lead to serious infection or rabies, ano po, and eventually result in death. In case of a dog bite, you can provide first aid, but it is best to get it looked by a doctor, a licensed doctor. This is even more important in case of a dog bite from an unfamiliar or unknown dog. Ano po? Kung kayo po ay magsasagawa daw ng tinatawag po nating first aid, ay hindi naman po masama. Ano po? Kaya lang po, mas mainam pa rin kung ito po ay ipa-examine pa rin natin at ma-further evaluate po ng isang lisensyadong doktor. Sa pamamagitan po nito, kung ano po yung mga bagay na hindi nyo nagawa ay maibibigay po sa ating mga mahal sa buhay na nakagat po ng aso. Ano po? Again, another signs and symptoms of tinatawag po nating infection po from rabies, nagkakaroon daw po ng tinatawag na blister around the bite wound within the hours of the bite. Ano po? Nagkakaroon po ng tubig-tubig po. Mapapansin po natin doon sa sugat po, paligid ng sugat. At nagkakaroon po ng redness or swelling or draining of pus or pain at the bite wound. Yung pus po usually, kung ito po ay matagal na, no? Kung medyo naglast na po yung kagat, nagde-develop na po tinatawag nating secondary bacterial infection. Fever is also common dahil po sa tinatawag nating response po ng ating immune system. You can also have diarrhea or stomach pain and vomiting, ano po, headache or confusion, and muscle or joint pain. So again, these are very generalized ano po, signs and symptoms that are being seen po sa isang pasyente po nakagat po ng aso. No? But still, it is very important that all those signs and symptoms will be re-evaluated by a physician. Ano po? In most cases or unusual situation, pwede po natin itong isipin na ito po ay napaka-common and it can be seen in any other problema po or health problems that we encounter in our daily living. But when we talk about rabies infection, this is a very serious issue. Mga guys, mga katropa, napakainam pa rin po na ito po ay ma-evaluate ng isang doktor na nagtatrabaho po sa isang ospital or nagtatrabaho po sa ating health center or any health facility. Okay. Again, I'd like to say good evening to Ma'am Mirna Mansano watching from Ibayo. Doc, magandang gabi sa iyo, Ma'am Mirna. And of course, to Ma'am Ria De Leon Valencia. Hi, Doc. Ate Iya, magandang gabi sa iyo. At sana ay napakaligaya ng iyong gabi. Ano? Again, another very common question na marami po ang nagtatanong sa atin. Should I worry about a small dog bite? Of course po, no? Although you can provide first aid for a dog bite at home, it's very important to see a doctor, especially if an unfamiliar dog bit you. The bite is deep, you can stop the bleeding or there are signs of infection. Ano po? Hindi po ito nakukuha sa palakihan o paliitan ng sugat o palakihan at paliitan ng aso. Ano po? The rabies infection po is very deadly. Ano?
Minsan po makikita po natin na yung aso po ay wala naman po signs and symptoms, but still, you are being exposed to the infection. Ano po? At sabi nga po natin, the infection is very deadly. Once it gets through into your nervous system, tapos na po ang boxing. Mga guys, mga katropa, wala na po tayong magagawa na po. Napakalungkot po ng ganito mga pangyayari sa buhay, but we can avoid this. Ano po? Even if you have already bitten by the dog, meron pa rin po tayong solusyon. Ang kailangan po natin ay pumunta. Ano po? Pumunta po tayo sa ating health center. If you have some financial support, pwede po tayo pumunta sa ating mga private hospitals. But of course, ang nire-recommend po natin ay magpunta po tayo sa ating health center at ang mga RHP po natin ang magdi-decide po para sa atin. They will really help you guys mga katropa. All you just have to do is go to the health centers. Ano po? Again, another information po or very usual question, do I need antibiotic for a dog bite? Antibiotic prophylaxis commonly is recommended for moderate to severe wounds on the face, hands. Ano po? Ang kagat po ng aso ay nangangailangan po ng antibiotic. Ano po? Ang dahilan po nito upang mas madaling gagaling po ang sugat. Number 2, maiiwasan po yung tinatawag nating secondary bacterial infection. Ano po? Kadalasan po pag nakakagat po tayo ng aso, kung hindi po niyo dinadala sa ospital, may mga iba po tayong mga tao naririnig na tatakpan daw po ang sugat. Mali po yan. You don't cover mga dog bites. Ano po? Unless may mga situation po na pwede nyo gawin. Pero hindi po siya kino-cover. Ano po? Hinahayaan lang po natin. You don't cover a dirty wound. Tatandaan po natin yan. Unless binadapa po kayo, nagkasugat kayo, that's already a clean wound, pwede nyo po siyang takpan. But once it is infected, o meron po tayong sinasuspect na problemang infection, you don't cover that. Kasi po kukulungin nyo lang yung mikrobyo. Kukulungin nyo lang po yung virus. And more often than not, ay lalo pong mas lalala ang kondisyon ng ating mga mahal sa buhay. Okay. What to do for a dog bite that breaks the skin? Ano po? If your skin was broken, wash the area with warm soap and water and gently press on the wound to promote a small amount of bleeding. This will help flush out germs. If the bite is already bleeding, apply a clean cloth to the wound and gently press down to stop the flow. Yun po yung binabanggit natin kanina mga guys, mga katropa. Ang kailangan po natin gawin ay dalhin po ito sa isang running water na po at ma-wash off po yung mga tinatawag po nating mga saliva po ng aso at lahat po ng mga impurities na nakuha po sa pagkakakagat. Ito po ay huhugasan po. At gumamit daw po tayo ng malinis lamang na cloth. Ano? Okay guys, mga katropa. Ito po ay dapat po nating tandaan. Ano? Napakahalaga po ng information na dinidiscuss po natin ngayon at kailangan po natin na kailangan nating maunawaan ng gusto. Another question po na madalas ko pong nalalaman. Ano? Pupunta po sila sa hospital and then after po na tinatawag nating rabies injection ay tatanungin po nila, pag ang kagat po ng aso ay tumama po sa leeg pataas, iyan po yung tinatawag po nating category 3. Ano? Hindi lamang po yung anti-rabies rabies vaccine ang kailangan nyo. No po? Meron pa po tayong tinatawag na ERIG. Ito po yung immunoglobulin na i-inject pa rin po sa atin dahil po ang kagat nyo ay delikado. No? Ito po yung category 3. Ang usually po na nakikita natin ay yung mga category 2 lamang kung saan meron lang pong isang kagat. If you have 2 bites or more, ito po yung tinatawag din natin category 3. So, hindi lang po anti-rabies po ang i-inject sa inyo. Meron pa pong tinatawag tayong immunoglobulin. Ano po? At ang problema po nito, ito po ay may kamahalan. Ano po? But fortunately, meron po tayo sa gobyerno na available ito. No? Kailangan lang po nating makipag-usap po sa ating mga health centers and they will coordinate po kung paano po yung proseso na mangyayari po sa inyo. No? Hindi nyo po kailangang i-shoulder dahil meron naman po mga health agencies po na government na tutulong po para sa atin. Ano? O guys, mga katropa, tandaan po natin yan ha. Huwag po tayong hahayaan na lamang natin bigla. Ano po? Huwag po tayong ganon. Meron po mga pamamaraan. Ano? Kailangan lang po natin makipag-usap. Okay. Another information or very common question. When should you go to the doctor for a dog bite? Ora mismo po, pag kayo po ay nakagat at umaga pa naman at wala po kayong gagawin, ba't pa po kailangan ipagpatagal pa? No? Yes, although you can provide first aid for a dog bite at home, it is important to see a doctor, especially if an unfamiliar dog bit you. Ayan. Para daw po ma-stop na po natin yung bleeding. Ano?
What should I do after my dog bites someone? It is critical to remain calm. Ano? Even if the bite is serious, immediately confine the dog to a crate or another room and offer first aid to the bite victim. Ano? Yan ang gagawin po natin. Pag ang aso po natin ay nakakagat, kailangan na po talaga natin siyang i-contain. Ano? Sa pamagitan po ng pagtatali o ilalagay po natin siya sa cage. Ano? Sa pamagitan po nito ay may observe po natin ang ating alagang aso. Ano po? Ang kadalasan po, pag tayo po ay na-injectionan at dinala sa ospital, bibigyan po kayo ng schedule. Ano? Yung tinatawag po nating schedule kung kailan po kayo babalik for another dose po ng tinatawag nating injection na naman. No? Ang kailangan lang po natin ay humingi po ng kopya. No? At kayo po ay makakakita na ng mga schedule at bibigay po sa inyo yung mga reseta po na kailangan nyo lang pong sundin at iinumin. Ayan, mga guys, mga katropa, usually po, day 0, yun po yung unang araw ng pagkakagat. Then day 3, kayo po ay kailangan naman bumalik. On the day 7, kailangan nyo pa rin po bumalik. At yung tinatawag po natin day 28. Ano, different facilities have different schedules. Meron po tayong tinatawag na day 0, day 3, day 7, day 14, and day 28. But in a government facility, nagbibigay po sila ng day 0, day 3, day 7. And if the dog dies, kailangan pong ibigay yung day 28. Ano? Okay, another question po. A very common question po. What are the do's and don'ts po after the dog bite? Ano po yung dapat natin gawin? Number 1 is seek medical attention. If you're only dealing with a handful or superficial wounds, all you really have to do is run to the wound underwater and then add a bit of hydrogen peroxide or rubbing alcohol to clean out. Ano po? Add some antibiotic over a bandage and you're good to go. Kailangan nyo na po pumunta sa doktor. Ano? Should I put my dog down if he bites me? Of course not. Ano po? Most dogs who bite will not need to be euthanized. Ano po? But each situation is different and the decision is made on a case-to-case basis. Kailangan po natin makapag-ugnayan sa ating po mga tao na nakakaalam po kung ano po ang ating dapat gawin. Ano? Hindi niyo po kailangan patayin ng aso dahil kailangan po siyang i-observe. Ano po? At ang mga tao po na mga tinatawag po nating proper authorities ang magsasabi po kung ano po yung dapat nating gawin. Okay, I'd like to say good evening also to Ma'am Alma Raylado. Good evening, Doc po. Kumusta po kayo? Mabuti naman, Ma'am Alma. And of course, sana po ay maayos din po kayo. Ano? Again, another very common question po. What happens if a vaccinated dog bites you? No? Ano po yung number 1 question? Do you really have to take vaccination against rabies if a vaccinated dog bites you? Of course po, no. Kailangan pa rin po kayong injectionan. Dahil sabi nga po nila, ang mortality po o yung mga tao po na nasasawi po after you have been bitten by a dog is 100%. Ano po? Huwag na po tayong magbaka sakali. Huwag po nating hayaan na malagay po sa panganib ang buhay ng ating mga mahal sa buhay. Once you are bitten, kailangan po talaga kayong ma-injection. Ano po? Gano'n daw po ba katagal tumatagal ang rabies sa immunization? Ano po? Ito po ay tumatagal ng 5 years. Ano po? But again, meron po tayong tinatawag ng mga protocols kung kayo po ay kailangan bigyan ng booster depending on your situation. So, kailangan nyo pa rin pong pumunta sa hospital upang kayo po ay may advice kung ano po ang dapat gawin pa sa inyo. No? Huwag po na tayong magdoktor-doktoran. Kailangan po sa mga ganitong kaso ay yung mga lisensyado pong ospital at lisensyadong mga tao ang mag-decide po para sa atin. Ano? Okay. Another information po, does a dog bite have to break the skin? Binanggit na po natin yung kanina. Hindi po. Kahit po wala pong break ng skin, kailangan pa rin po. No? Dahil nga po ang mortality po ng rabies ay talaga naman napaka-deadly. At hindi po tayo pwede magpakasakali. Again, can you get rabies from a dog bite that doesn't break the skin? May gray area po yung tanong na to, no? Mas mahirap po kasi yung magbakasakali, ano? Minsan po meron kasi tinatawag tayong very superficial po yung tinatawag nating scratch na maaari niya pong nadilaan. At ang virus po ay napakaliit. Ano? It can penetrate in the skin even if you don't have a very visible damages or wound po sa inyong balat. Ano? At hindi niyo po alam ay nakapasok pa rin po yung virus. So ang kailangan po ay
let a professional doctor decides for you. Huwag po nating hayaan, na tayo po ang magdesisyon sa mga ganitong klaseng kaso, Again, how long do dog bites take to heal? Yan. Your bite may take as little as 7 days or as long as several months to heal, depending on how bad it is, Depende po sa sugat. Kung ang sugat po natin ay hindi natin maalagaan, naturalmente po, masahaba po yung tinatawag nating healing period. But in usual cases or in most situations po, ang sugat naman po ay naglalast naman ng 1 linggo, 7 to 10 days. Okay guys, mga katropa, should you put hydrogen peroxide on a dog bite? Pwede po, ala nang po masama dun. As long as na ito po ay naparaanan muna natin sa tinatawag po nating running water. Ito po ay mga antiseptic at ito po ay hindi naman masamang ilagay. If the bleeding stops, clean the bite with soap and water. And do not use hydrogen peroxide or rubbing alcohol on the punctured wounds that it will only slow the healing process. So again, depende po sa mga situation po. Ngunit ang mga tinatawag po nating mga antiseptic naman po ay pwede nating i-apply. Depende po sa sugat. Okay. How many injections are needed after dog bite? Kagaya po ng binanggit natin kanina, depende po sa institution. Some hospitals or private institutions may recommend day 0, day 3, day 7, day 14, and 28. So you may have 5 injections. If you will go to a government facility, you can also only have 4 injections. Day 0, day 3, day 7, and day 28. Only if the dog dies. Okay. Can you put ice daw po on a dog bite? Ice helps decrease swelling and pain. Ice may also help to prevent tissue damage. Use an ice pack or put crushed ice in a plastic bag. Cover it with a towel and place it on the wound for 15 to 20 minutes every hour or as directed. Ang paglalagay daw po ng yelo ay hindi naman po masama as long as ito naman po ay hindi sobrang tagal. Ito daw po ay nakakaganda doon po sa tinatawag po nating dog bite site dahil ito po ay nakakapag-prevent po ng further tissue damage. Ang kailangan lang po natin gawin ay pagkatapos po nito ay kailangan pa rin po natin silang dalhin sa hospital. Again, another very common question, why do dog bite for no reason? Hindi po ito mas madaling katanungan. This is a very subjective question at hindi po natin alam kung ano po yung pag-iisip ng aso. Dogs can only bite because they are scared or have been startled. They can bite to protect something that is valuable to them like their puppies, their food, or a toy. Dogs might bite because they are not feeling well. They could be sick or sore due to injury or illness and might want to be left alone. Ito po yung tinatawag na behavioral reasons po kung bakit po nangangagat ang aso. Ang mahalaga po dito, kailangan po nating obserbahan. Especially pag kumakain po yan. Hindi niyo po kailangan lapitan ng aso o hawakan. Kailangan po natin ay manatili po tayo sa pagdidistansya. Mga guys, mga katropa, ang pag-aalaga po ng aso ay napakahirap po. Dahil ito po may kaakibat na responsibilidad. Itali po natin ang aso. As a matter of fact, meron po tayong city ordinance na bawal pong gumala ang aso. Actually, this is a national policy already na hindi po dapat nakikita ang aso sa karsada. Dahil ito po ay makapagdudulot ng panganib sa mga tao na kanyang makakagat at makakasalamuha. Okay, I hope I have given you some valuable informations on dog bite or rabies infection at sana po ito po ay mai-apply po natin sa ating pamumuhay. Okay, that ends our pandemic topic for tonight at I hope ay marami po kayo natututunan. We will now proceed with our pandemic rescue story and DJ Ethan and actually po ang pandemic rescue story po natin tonight ay nangyari po just yesterday. Around 5 p.m. kami po ay na-dispatch sa isang area po or barangay dito sa Balanga City and ordinarily me and my team ay kailangan po namin mag-respond. Kasama po natin si Sir Kenneth Nuestro and si Ma'am Danica Santos po together with Sir JB Tuasa and after po kami ay umattend doon po sa pasyente natin na nagkakaroon po ng difficulty of breathing, ay binigyan po natin siya ng medications. And of course, nagbigay po tayo ng mga pagpapaliwanag
kung paano po gagaling ang ating pasyente. No? Nakakalungkot po dito dahil po ang pasyente nating ito ay wala pong kapera-pera. No? Even going to provincial hospital ay mahihirapan daw po sila. No? And they don't want to go there. Ano po? Actually po, yun po ang talaga nating ina-advise. Ano? Pumunta po sila at gamitin po natin ang ating provincial na ospital. Ano po? At sila po ay makatutulong talaga para sa atin. Ano? So after po na nakapag-attend po tayo rito sa tinatawag po nating pasyente na to ay nakakita po ako ng isang pasyente who lives nearby. Ano po? And nakita ko po siya. He was just sitting in the corner. No? So hindi ko po alam kung ba't bigla ko po siyang nilapitan. At tinanong ko po siya. At ang sabi ko sa kanya ay kung bakit siya nakayuko lang at napakalungkot niya po. No? Then he told me the story po no, sa kanyang buhay. Ano po. Siya po ay around 70-year-old at siya po ay namumroblema na po. Dahil apparently, according to him, ang kanya pong mga anak ay nagkakaroon po sila ng hindi magandang pag-uusap dahil gusto po ng kanyang mga anak na ibenta na po ang kanyang bahay at lupa. No? So siya po ay former OFW according to him. And at ang sabi po nila ay ang sabi po niya ay siya daw po ay talaga nagtrabaho para sa kanyang pamilya. No po? Okay naman po ang mga ganitong pangyayari. No po? Although according po sa mga barangay officials na nakausap ko, ang pasyente po na kinakausap natin ay meron pong history ng mental disorder. No? And nakakalungkot po ang mga ganitong sistema dahil hindi po natin malalaman kung siya ay talagang totoo o suspicious lamang na siya po ay mayroong problema sa kanyang pag-iisip. Ano? At naturally po, nag-conduct po tayo ng tinatawag po nating mga psychiatric questions to evaluate the person kung siya po ay merong sakit talaga sa puso. No? Dito niya na po sinimulan ang pagsasalaysay kung paano niya po binuhay ang kanyang pamilya. No? Kung paano po siya nagtrabaho sa abroad bilang isang laborer at ibinigay niya raw po ayon po sa kanya ang lahat ng kanyang lakas at ang kanyang lahat ng oras upang buhayin ang kanyang pamilya. Ano po? Napakadakila po ng kanyang kwento. And somewhere along his story po, I am trying to dig kung talaga po siya ay meron tinatawag nating lapse po ng kanyang memory, kung siya po ay tinatawag nating mental case nga ba talaga. No? But unfortunately ay hindi ko po ito napansin sa kanya. No? So all those things na sinasabi po na siya po ay mayroong problema ay according po sa mga taong nakapaligid sa kanya. No? At according to them ay meron po talaga siyang record. Ano po? So malamang din po ito po ay may katotohanan. No? And because may mga pagkakataon po na nagkakaroon po ng tinatawag nating raging attitude po yung pasyente natin. No? Ang nakakalungkot lang po dito ay bakit po umaabot sa mga ganito po ang ganito mga klaseng sitwasyon. Ano? Maganda po sana ay mas lalo po nating matugunan ng pansin at maalagaan po natin ang mga mahal sa atin sa buhay. No? Especially those people who have already served us for so long. Ano? And since na sila ngayon ay nakakaproblema, no? Ito po yung panahon para po natin sila tulungan. Ano? At ibigay po natin lahat ng ating atensyon at ibigay po natin lahat ng ating pangunawa. Ano? Although yung mga kanyang kiniklaim na may mga ganito mga konting mga pangyayari na ang mga anak niya ay naghahangad ng ganito, maaaring ito po ay walang katotohanan. Kung siya man po ay totoong nagkakaroon po talaga na tinatawag nating mental aberration. Ano? But ang mas mahalaga po rito mga guys, mga katropa, ay unawain po natin siya. No? Ibigay po natin sa kanila, sa mga ganitong klaseng tao, ang ating pong pag-iisip at damdamin. Ano? Upang sila po ay ating matulungan. Ano? And hopefully po ang mga ganitong bagay po ay ma-resolve sana because ang pasyente po natin ay dinala po sa isang mental facility upang mas ma-evaluate po nila. No? And sana po ay maayos din po ang kanyang kalagayan dahil ako po ay talaga namang nag-iisip. Ano po, iniisip ko yung mga ganitong klaseng situation kung paano pa po natin siya matutulungan. Ano? Okay, that ends the pandemic rescue story for tonight. At sana po ay meron po tayong natutunan about po sa pagmamahal po natin sa ating mga mahal sa buhay. Okay, at this point in time, DJ Ethan, I would like to say good evening po to all the members of the Emergency Medical Operations, headed of course by our second in line, Sir Robert Carion, Sir Juan Miguel Cunanan, Ma'am Danica Reyes, Sir Emer Mangubat, Ma'am Michelle Bartolome,
Ma'am Janet Borale, Ma'am Cristina Villafania, Sir Alan Aldrin Reyes, at sa aking pong Alpha Team, Sir Aris Tijada, Sir Armando Herrera, Sir Renato Tabara, Sir Jun Rigor Pantay Velasco, Sir Bonbon Hopalar, Sir Angelo Reyes, Ma'am Danica Santos, Sir Raymar Del Pilar, Sir J.V. Tuason, Sir Eric Franco. At sa Bravo Team po, Sir Rodel Rodriguez, Ma'am Laarne So, Sir Mikoy de Guzman, Sir John Henry Bimbo Blanco, Sir Armando Aguila, Sir Joey Pangilinan, Sir Rolando Jun Cornejo, Sir Kenneth Nuestro, Sir Jepoy Morales, and of course, last but not the least, to Ma'am Mary May de Mesa. Ano po? Magandang gabi po sa inyong lahat. And of course, I'd like to say good evening to Ma'am Gelay Ross. Kumusta po, Doc Chua? Magandang gabi sa iyo. At kumusta sa iyo, parang Jerry? I hope you're having a nice time in Malolos, Bulacan. Kasama po lahat ng ating mga kaibigan dyan. Ano? Okay, at this point in time, I'd like to say good evening po and thank you to all listeners po ng 98.3, especially to Smile Radio fans, ano po, and to the listener of Doc to the Rescue. Magandang gabi po again sa inyo, ano po. At wag po nating kalilimutan, ano, ang paggawa po ng mabuti ay isang dakilang gawain, ano. Ibigay po natin ang ating lakas at ang ating talento upang tayo po ay makapagdulot ng kabutihan sa mundong ibabaw, ano. At wag po nating kalilimutan ang magandang aral ng kahapon, ano. Ang buhay daw po na hindi ginugol sa isang dakilang layunin ay maiyahambing lamang sa isang punong walang lihim. Ano? A life that was spent on a noble cause can only be compared to a tree without shade. Ano? Yan man guys, patuloy po nating mahalin ang ating sarili, mahalin po ng ating mga anak, at walang iba po, mahalin po natin ang Diyos nating lumikha. This is your Dr. Daddy D saying goodbye for now, and always give my regards to all the members of the family via con Dios. Guys, see you next time po. See you next Friday. Para sa usapang pangkalusugan, narito na ang ating Doc to the Rescue. Doc to the Rescue.